We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, maing aga, good morning, bugtaw na! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw katas ang Webes, August 24, 2023. Ibalunta na ang mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Webes na, ako naman si Eden Prietos, live na live ngayon diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sige po namon ng mga dalag ko ang mga balita kang impormasyon nga dapat ninyong mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso sa pagsugod sa klase sa public school sa Martes sa Madason Simana, August 29, kakulang sa mga hulot klasihan. Classrooms ang isa sa mga problema nga natubangon sa DepEd Division of Iloilo. Sunod sa spokesperson sa division nga si Lionel Salvilla, may contingency plans nga ginahanda ang mga eskwelahan para mapasiguro nga makomodar ang tanan nga mga estudyante. Isa sa mga ini ang shifting of classes. Dugang sang DepEd, magabulig man ang Iloilo LGU sa kinanglanon sa mga pampublikong eskwelahan sa probinsya. Sa datos ng DepEd Iloilo, may 450,000 enrollees nga nalista sang tinalikdan nga school year. Sa pinakauli naman nga datos ng DepEd Western Visayas para sa subong nga school year, yara pa lang sa 360,000 ang enrollees sa probinsya. We partner with our local government units sa aton nga probinsya, sa aton nga banwa no, sa pag-fund dugang sang or pag-allocate sa pondo para nga makakonstruct kita sa mga additional classrooms. Sitwasyon sang Ungka flyover ginachekyar sang monitoring team sang DPWH. Ahensya, magapatigayon man sang live load test. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Nagagamit sang total station equipment o surveying instrument ang Department of Public Works and Highways sa pagchekyar sang sitwasyon sa Ungka flyover. Kada adlaw nagabantay ang monitoring team agud ma-monitor kung may pagbulag sa mga pier o kung ang vertical support structure sang flyover, partikular sa Pier 4, 5 kag 6. Pinaagi sa sini nga device makita ang anggulo sa mga haligi sang tulay kag ma-record kung may pagbulag. Una na nga pahayag ni DPWH 6 Engineer Jose Alfruto nga base sa ilang monitoring, umpisa sang Enero wala na sang vertical displacement o kung pag-usmod sa flyover. Apang para makasiguro, magapatigayon ang DPWH sang live load testing subong nga bulan. What we are planning to do is to conduct a dynamic test using loaded trucks nga para ma-double check ta kung wala nagidman sang further settlement after the concrete ground was applied. So amo na subong ang ginaplano ta nga himuon. It is a series of dynamic tests using live loads para mabalaan tagid. Samtang ginpaathagman ni Oropel ang delay sa pag-release ng resulta sang geotechnical investigation nga ginpatigayon sang third-party consultant. Actually, number one, it is a very technical study, a comprehensive study conducted by the third-party consultant. Ang result ng evaluation sa Bureau of Design is not only to check merely the submission of the third-party consultant. So it takes further study also coming from the Bureau of Design. Ginapaabot sang DPWH6 nga mapagwa na subong nga semana sang Bureau of Design ang resulta sang nasambit nga investigasyon. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Sorry lang kuno mga puso nagapangayo sang pasaylo ang Bacolod City Local Government Unit sa 26 tanan ka mga nurse kag midwife sa Bacolod City Health Office. CHO nga humalin Hulyo, tubtob subong nga bulan, Agosto, wala pa sa gihapon masweldohan.
Sa 26, 12 ang midwife kag 14 mga nurses. Ngalunsay contract of service o kung COS employees ang kausa. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu, katapusan na sa Hulyo nagabot ng papeles sa mga COS sa Government Center kag kinahanglan pa ini ipasa sa City Legal Office para sa ila opinyon. Kinahanglan pa itugyan sa Sangguniang Panglungsod ang mga dokumento antes. Si Bacolod City Mayor Alvin Benitez nga magsulod sa agreement kag magpirma sang kontrata. Ginbalik pa ini sa Bacolod City Council para sa ratification. Tubtob karon wala pa sa may nabato niya sweldo ang 20 sa istanan ka COS. Ito man ang ginagawa ng ating responsibilidad sa ating mga utod sa gobyerno. Siyempre mga man pasensya no, sa delay nga natugas ini. Kaya we will review the process sa City Health together with the City Health kung kung naman sa admin nila on how to fast track everything. Nagpabilin sa Migrant Workers Resource Office Center sa Hong Kong si April Jane Dadula. Ang OFW ng kuga sang iyaamo matapos ini nga nagtuyo nga magbiya bangod hindi maayo nga pagtratar sa iya. Sa monitoring sang OWA 6 ginkustudiya na sa nasambit nga shelter ang Ilongga OFW samtang ginaproseso ang mga kinanglanon nga dokumento agud nga makapauli sa Pilipinas subong nga semana. Nagpasalig ang ahensya nga sa pagpauli sini may bulig nga ihatag ang gobyerno lakip na diri ang pagpaidalom sa iya sa psychosocial development. May bulig pinansyal man nga igahatag agud nga makapadayon ini sa pagpangabuhi upod ang iya pamilya sa Uton, Iloilo. Nahanungod man sang trauma nga iya na eksperyensyahan, mahimo siya naton ma-refer para mag-undergo sang psychosocial counseling, kaupod man magahatag kita sang financial assistance sa iya sa pag-abot niya diri sa Pilipinas. Our team will also be on site para i-assist siya kagang iya ang pamilya sa iyang malapit nga repatriation or ang pagpuli diri sa Pilipinas. Alanagada mo, mga puso masobra na sa 6,000 kapuno sang lubi. Nga natapikan sang peseng nga kukulisap sa Negros Occidental, ang ginpaidalom na sa pruning. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagapadayon subong ang pruning o kung pagpangutod sa mga dahon kag paklang sa mga puno sang lubi nga natapikan sang peste nga kukulisap. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, naglabot na sa 6,000 ka mga puno sang lubi ang napaidalom sa pruning. May mga puno na nga ginbutangan sang predator o kung friendly insects nga pangkontra sa peste nga kukulisap. Mga sobra na to, lapit na guro 200 ka mga trees dito ang ginrilisan sini para amo ang magbato no sa ginatawag naton nga kukulisap. So amo ni sang biological control naton. Ginapadamo man ang ginakulture nga kukulisap sa Biological Control Laboratory sa Barangay Mailum sa siyudad sang Bago, agud kanon sa mga predators. Samtang padayon ng rapid ground assessment sa probinsya, agud i-verify kung may iban pa nga LGUs nga dugang nga naapektuhan sang kukulisap. May proseso man nga ginahimo agud makontrol ang paglapta sini. Nag-provide kita sang fund para nga magtapna sini paagi sa mechanical control. Sa karon siguro sang OPA nga may inisyal nga bulig nga ihatag sa mga apektado nga coconut farmers kasubong sang bugas o kung pagkaon nga pangpiyan-piyan sa nangin epekto sang kukulisap sa ila palangabuhian. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Abiso sa atong mga kapuso, sensitibo, ining masunod nga balita ang amon ni gadulong sa inyo. Ginapanugyanan sang kapulisan ang mga ginikanan nga ilagid usisaon ang kaimtangan sang ila minor de edad nga mga kabataan sa 10 oras sang kagabihon. Ini kasunod sang ginaligar pagpanghimulo sa isa ka 15 anyos nga dalagita sang 4 ka mga sospek sa Mandurriao, Iloilo City, kag isa pa sa mga sospek ang minor de edad man nga anay kahagugma sang biktima. Base sa paresa ayon sa biktima, ginahagad ini sang iya anay nobyo nga mag-inom-inom sa isa ka payag upod ang ilang mga barkada kag dili na kuno natabo ang pagpanghimulos sa iya. Arestado ng 4 lakip na ang minor de edad nga ni nobyo sang biktima. Gintakop man ang isa ka miyembro sang LGBTQ nga ginpahayag nagpugong sa biktima samtang padayon pa nga ginapangita ang isa pagid ka lalaki nga sospek. Allegedly 4 ka mga kalalakihan kag ginbulos-bulusan sa imulos hasta sa alas 4 sa kagahon. Kag may isa ka lesbian sila nga upod na nagabulik man gani or nagakonspire sa pag-commit sang hindi manami na buluhaton against sa aton nga biktima.
Mga puso, nag-umpisa na ang rehabilitation program sa City Anti-Drugs Abuse Council ukon kadak sa Balangay kadak sa Balay Silangan para sa 36 sanan ka mga empleyado sang bitaw kag poso nga nagsungka matapos nagpositibo sa paggamit sa iligal nga droga. Sino kay retired General Primitivo Tabuhara tagpamuno sang kadak wala sa high risk sa 36. Busilingon, madasig kag mahapos sa maining nga magbago kag posible liwat nga batunon sa local government unit. Samtang maindi magpaidalom sa rehabilitasyon ang ginbutang na sa drugs watch list sa Bacolod City Police pero sarang paman ang mga ini nga magsulod sa community-based drug rehab program sa ilang mga kabarangayan. Isa na kabagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa nasidlangan sang Luzon kag ini ang si Bagyog Guring. Nakitaan sang pag-asa ang sentro sang bagyo 405 km sa sidlangan sang Kalayan, Cagayan. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sa nga tubtob sa 55 km per hour. Wala pa sang ginabatak nga tropical cyclone wind signal sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Sa masunod nga mga inoras, posible pa nga magbaskog si Bagyog Guring. Amat-amat man nga magabag-ong direksyon sini buwas kaga posible ini nga maghulag pa na bagatnan. Magabalik naman ini sa direksyon paaminhan sa weekend. Manubo man ang tsansa sini nga maglandfall pero bangod sa ginatawag area of uncertainty, may posibilidad nga mag-agi ini sa pila ka bahin sang Cagayan Valley si Bagyog Guring. Maglandfall man o kun hindi ang among bagyo, lauman ang pagbaskog liwat sang hangin na bagat sa palaabuton nga Domingo kun Lunes kun sa diin maapektuhan sini ang Southern Luzon, Visayas kaga Caraga region. Sunod sa pag-asa, sa karon nag-apekto na ang trough o kon extension sang Bagyog Guring sa Cagayan Valley region kag sa Cordillera. Padayon man ang mga paulan sa Southern Luzon, Visayas kaga Mindanao ang hangin na bagat samtang local thunderstorm naman ang maeksperiensyahan sa iban pang bahin sang Luzon. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon nini kag manginlapnagon karon sa hapon kaga posible man ang pagbaskog sini gani mangin alerto sa baha o kun landslide. Para naman sa aton nga Globalita, bus kag trailer nagbungguanay sa isa ka highway sa Mexico. 16 ka persona patay. Sa Pakistan naman, 8 kasakay sa isa ka cable car na salbar matapos ini ang maalangan sa ibabaw sa isa ka pilas. Ang rescue operation ang nangimaksyon. Nakatutok, Julius Bilacaon. 16 katawa ang napatay sa bungguanay isang bus kag trailer sa Miahuatlan, Coist-Tlahuaca Highway sa Mexico. 15 sa mga ini ang Mexican kag isa naman ang Venezuelan. Ang bus sa may 52 ka mga pasahero nga ginalagipan sang 42 ka mga Mexican kag napulo ka mga Venezuelan nga may appointment para sa legal nga pagsulod sa Estados Unidos. 36 naman ang nagkalasamaran sa aksidente nga gilayon nga gindala sa ospital. Makaligad ang kapin 15 ka oras. Natigayon nga makuha sa mga rescuer ang 7 ka kabataan upod sa ila manunudlo nga sakay sang cable car nga naalangan sa ibabaw sang isa ka pilas matapos mabugto ang isa sa mga kable nga ginagyan sini sa nabukid nga bahin sa Northern Pakistan. Ang cable car ang nagaserbe nga transportasyon sang kabataan sa ila pagpadulong sa eskwelahan sa Batagram City. Para ini ang matigayon, ang militar sa Pakistan ang nag-deploy sa mga eksperto sa cable crossing sa ginatawag extremely risky mission para isa-isa nga makuha ang mga sakay sang cable car. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ongoing na ang taping sa upcoming series nga maging sino ka man nga pagabidahan ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza kag pambansang Ginoo David Licauco. Excited na nga ni si David bangod siya kuno mismo nagahimo sang stunts. Sunod naman kay Barbie ginhatagan sila sang freedom kung paaro talon kag buhion ang tag sa mga karakter. Bagay naman nga balantayan sang Barda fans soon. Gindayaw naman internationally acclaimed actress Dolly De Leon ang acting ni Khalil Ramos as John sa Tick Tick Boom. Sino kay Dolly na batyagan sila ang presensya sa aktor sa Biluga Show. Khalil just dove in and ate the character and I love that so much. Ang pagdayaw sini kay Khalil sa isa ka video. Magluwas kay Khalil, gindayaw man niya ang bilog nga cast.
#proud ang Biloga cast sang action suspense drama series nga The Missing Husband nga ila nakaupod sa trabaho ang isa kagisa. Sa isa ka media conference, gin-share sa isa sa mga stars ang serye nga si Yasmin Curdy nga pamilya na ang ila pagkabig sa isa kagisa. Makapuso ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo nga magpadala sa application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bangod sa sige-sige nga pagtaas sa presyo sang gatong, halos tanan ang nagabatyag na. Isa sa mga naapektuhan sini ang presyo sa mga balaklon. Ang pletihan, ginadosooman nga pasakaan. Amo gani nga kunang isa ka eksperto ang pamangkuton, kinahanglan na kuno sang pungsod nga mangayo sang bulig sa mga kaalyado nga oil-producing countries. Ano pag-ibala ang mga dapat tun-an para ang epekto sang oil price hike ang mapahagan-hagan? Ini ang aton tutukan subong nga aga sa Spotlight. Mga kapuso, kaangon sa sining nga balita, makaupod ta, subong sa Spotlight ang isa ka eksperto sa economics para ini ang tutukan. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Subong nga aga mga kapuso, eksperto sa ekonomiya ang aton bisita sa aton nga programa. Profesor siya gikan sa University of the Philippines, Visayas, Migao Campus. Ginhingadlan man siya bilang isa sa mga UP Sciences 3 for 2014 to 2022. Wow! Tuman kaalam sa aton bisita, Sir Rodelio Subade. Prof, magaga, welcome to the program. Good morning sa tanan, nga mga televiewers. Ari na Prof, let's talk about our current situation diri sa pungsod Pilipinas. Wala unta tao bagsakas ang gatong nga nagasipa na sa masobra 70 pesos ang litro. Manubinta na gani kuno diesel, kagasolina baw gapay disindis patasas. Is this alarming on your perspective bilang isa ka ekonomista? Well, damo man ang mga factor naton nga dapat i-consider. Hindi lang na siya nga presyo lang, no? Ang epekto niya sa lain-lain nga sektor, no? Kag ang iban pa nga gakalatabo, mahambal nato na it's a cause for concern, no? Maybe to some extent daw alarming man. Pero kung lang tawon naton, sige-sige pa aton kabuhi ang mga tao makasarang pa sa ila coping, pero siyempre hindi naton na dapat pabayaan lang. May dako nga rolyo ang aton gobyerno, national man bala kung local government unit. Anong tika nga dapat obrahon sa aton mga lideres, Prof? Pirmi naton ginalantaw ang gobyerno. Siyempre, may role ng mga tao ng private sector. Pero siyempre, ang tikang sa gobyerno, hindi lang ang subong ng gobyerno, mga nangliligad pa. No? Kaya dapat ang mga nangliligad, nag-ubra na sa tikang para damo aton alternatibo sa gina-import naton nga petroleum. Ang butang anong tikang ila ginubra, no? Nga ang mga deposit naton sa West Philippine Sea, wala na siya natap, no? Nahagdok ito sa China, no? Tabo man, ato na siya, no? We could have explored and developed damo da ang mga petroleum nga aton tani para hindi kita masyado dependent sa imported, no? Prof, Band-Aid Solutions ka nga isang pag-walking, lakat-lakat, pagpaiway, anay gamit ng salakyan, o kundi gani pagbisikleta, may dala man gid bala ini nga kamayuhan, all in all? Those are coping mechanisms. Siyempre, we have to cope. So, ina siya ang aton coping mechanism. Ang suggestion sang isa ka leader last time, hindi anay pag-implement or ipaiway anay or buhinan anay ang tax sa aton oil products. Dako ang ginakuha nila nga income sa tax sa aton nga oil dahil hindi na mapaiway sa gobyerno. Kaya pumbuhinan mo na siya ang tani na pagsaka sang presyo sang gatong, hindi masyado.
or base pwede ma-delay. In the short term also, ambot na kung paano mahimos ng Department of Transportation nga mga pigadong hindi kasakay, siyempre, paano mo sila pasakayon sa mga sasakyan kung magsaka ang presyo ang sa mga plite. So ang pagpasaka sa plite mabudlay, series of na siya, price increases. Tunan kung kinahanglan na gid pasakaon ng plite, kay pasakaon mong plite, series of effects na maapektuhan. So kung masubsidize, mabuligan sila maayo. Ang mga band aid solution nga natawag are coping mechanisms. Each family and person have to cope, no? Kaya maayo man magbisikleta, nga hindi ka magbisikleta, may bike lanes na gani. Ang mga damo petroleum like the US, di flat niyang market, ginatago niya man. Ini yung mga owners ng mga deposit, they need to do something, no? Kita naman in the long term, i-develop tang West Philippine Sea, hindi kita magpatumpik-tumpik na hadlo ka aton inaya, no? Damo da mga oil deposits na proven na. No, i-develop na para kita may ara kita nga dugang nga kaugalingon nga petroleum products or petroleum sources. Ang solar power hindi man amo na kuno kamahal. Kung amat-amat naton maobra na like in Amsterdam, other cities in other countries, nagkaroon sila ng cooperative na puro sila solar. So nabuhinan ang dependence nila sa petroleum, imported petroleum. Dapat may role man ang mga private sector kag individual consumers. Kita, no? As social media users, diba? You contact all the social citizens, netizens all over the world to, conscientize these OPEC countries and their leaders. Diba? Ginapabudlayan nila ang kalibutan. Can we do that? Maybe we should have a strategy to do that. Lastly, what do you want to tell our Kapuso viewers? Nga padayon nga nagapanghakroy, nagasakit ang ulo, subong nga tuman kapigado sa panahon. Kung tanawo naton, damo ang paagi sa kabudlay, no? Makatanong ka gani isang mga tanong para may gulay sa backyard mo, sa mga paso, no? Kung hambalo mo taas ang rice, tama ka dependent naman sa rice, nga hindi pwede kamote, balinghoy. Carbohydrates man ina. Damo mga paagi na kita makakope sa hardship. Hindi pa manigera or whatever, no? So, may abilidad ang mga Pilipino nga makakope sa difficulties. But of course, we have to rally behind our people nga ang tanan nga sektor, labi na gid ang gobyerno, maghimo sang nagakaigo nga tikang. So, ang mga pumuluyo, kinahanglan mag-rally behind to wake up the government. Kita being the governed people must participate in this governance system. Para nga insakto kag nagakaigo ang mga tika nga himon sa gobyerno. Kag mga kompanya man siguro kag iban pa nga sektor, pwede makahimo para nga kita tanan makatibaw-as, no, makaahon, no, sa anuman nga kabudlayan, no, anuman nga crisis. There you have it mga Kapuso. Genius, ekonomista gikan sa University of the Philippines, Visayas, Miagao, Professor Rodelio Subaden. Good morning. Salamat gid, Adrian. Good morning sa tanan and God bless us all. Good news sa mga job seekers sa Iloilo City kag sa bugos nga Western Visayas. Masobra 16,000 ka job vacancies ang mahimo applyan sa hiwaton nga 86 Charter Day Job Fair sang Peso Iloilo City nga magasugod buwas August 25 tutob Sabado August 26. 130 ka mga local kag overseas nga mga kompanya ang magapasakop sa job fair. Base sa labor market survey, pinaka-in-demand na trabaho ang medical healthcare workers, kaangay sang nurses kag mga radiologists. Kinasundan ini sang mga engineer, architects, skilled workers, plumbers kag electricians sa construction industry. Mataas man ang demand sa syudad sang Iloilo sa mga IT kag BPO expert. Ang job fair ang buwas ang igapatigayon sa isa ka mall sa city proper. Sa Sabado naman, ipahamtang ini sa isa ka mall sa Diversion Road sa Mandurriao. Manugyan sa mga job applicant nga magpreparar sa updated nga resume kag iban pa ng mga dokumento sa pagpadulong sa job fair. Mga puso, ang GMA Network ang nagapangitaman sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sa application letter sa careers.gmanetwork.com.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Patay ang 7 katuig nga bata matapos aksidente nga malasak sa 14-wheeler truck sa Villaverde Jimenez Hamti kagabi. Sa inisyal nga investigasyon, angkas ang biktima sa lolo sa motorsiklo sang nabungguan sila sang truck. Kag nahulog ang bata kag nalasakan sini. Padayon nga ginabulong sa ospital ang lolo sa biktima, samtang preso naman sa Hamtik MPS ang suspect. Agod malikawan ang pagbakal o kung pagbaligya sang boto sa tion sa eleksyon, ginpahayag sang Commission on Elections nga igapatuman ang money ban o kung pagdumili sa publiko nga makadala sa masobra 500,000 pesos nga cash 5 kaadlaw antes ang tion sang eleksyon. Kag hindi inilang para sa mga magapapili sa barangay kag SK elections kundi para sa tanan. Apang may mga exemptions man, kaangay na lang kung ikaw ang isa ka negosyante, kagamiton mo ini para sa imo negosyo o kung ano pa nga official transactions. Sunod sa Comelec Iloilo City, ila pa ginakulat ang guidelines sa pagpatuman sang money ban gikan sa Comelec Central Office. Ang mga mapapatudan nga nagbayular posible nga mapriso sang 1 to 6 katuig. May ara kami nga task force against both buying or kontrabigay, no, nga amo niya maga-implement, no, sang pinapromote niya ang money ban nga hindi kita makadala sang cash makakarry exceeding 500,000. So, mamalikawan ang mga vote buying. Nagapanugyan naman ang DICT o Department of Information and Communications Technology sa publiko nga gilayon nga magpakigangot sa NBI o sa ADG sa tion nga mabiktima sa hacker ang ilang mga social media accounts. Ini ang kasunod sa pagpang-hack sa social media pages sang pila ka mga LGU sa Negros Occidental kag paggamit sa mga ini para mag-post ang hindi man namin nga mananantawon. Sunod sa DICT, posible tuyos ang hacker nga magpangilkil pinagi sa ransom money nga makuha sini sa page administrator. May iban man kuno nga hacker nga tripping lang nga magpangbiktima. May ginapatigay ng internet o kung may ginapatigay na nga internet kag media literacy program agud maihibalo ang publiko kung paano gamiton sa insakto ang social media kag makalikaw sa hackers. We have a cyber safety channel. It's a cybercrime awareness campaign na gina-provide natin sa mga young people. Also, we have our internet media information literacy training. This is for all the sectors. This is ang training natin, sir, regarding how to be safe online. Ipatuman sa Bacolod City LGU sa madason nga semana ang clearing operation para tinluan ang Dalan Lopez Haina sa Barangay 27 sa mga pagkabutang nga nagasablag sa dalan sa dalagan sang trapiko. Ilabi na sa tion sang rush hour. Ang ginatudlo rason sang huol sa mga motorista amo ang nakadisplay nga furnitures nga ginabaligya sa kilid mismo sang dalan. Mismo ang Bacolod City Legal Office ang magatutok sa operasyon kung diin mahimo kumpiskaron ang mga furnitures panaglitan nga hindi magkooperar ang mga tag-iya sang mga baligya. Ang mga manugbaligya ang naabisuhan naman suno sa LGU apang nagahinyo sila sang nagakaigo nga tiyempo. Closure might be a possible ground kiti magatag sa imo business permit ang city. May mga conditions nga ang general rule that you comply with all the rules and regulation of the city. Diyan mga puso, hindi naton kontroladong asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Abang pwede kita mag-adjust para hindi kita matamaan. Matudi na Adrian, sinuugani sa American musician nga si Dolly Parton. We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. Para makakinot, pwede kita nga magasto sa mga butang nga labigid nato nga kinanglanon. Kaglikawan anay ang mangin magarbo. Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition of Danay Kita Lunes ug Biyernes. May mo malantaw ang atong episodes sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa atong official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Eden Prietos, bugos nga puwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.